Please subscribe, like and share po, thank you. Ang bakal na emperador. Kabanata 11. Tinagtagal pagkatapos maglakad sa mga kalyeng naliliwanagan ng buwan sa madaling araw, nakatagpo sila ng isa pang gabay. At muli sa pagkakataong ito na may gintong barya, matapat silang dinala ng gabay sa ibang lokasyon. Gayunpaman, ang lugar kung saan ginagabayan niya sila ay hindi isang bahay sagalan. Mga kapatid, hindi ba dapat nagbabayad kayo ng buwis? Nagsimulang lumitaw ang mga lalaking may mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha sa harap ni Locke at Philip at nagsalita sa isang nagtatampo na boses. At sa likuran, 3 hanggang 4 na lalaki ang nakatayo sa dulo ng eskinita, nakaharang sa kalye para hindi magamit. At ang mga armas na mayroon sila ay hindi ang maliliit na ginamit ng mga maliliit na magnanakaw. May pagkakataon ka bang ipinadala ng mga batang nakilala natin kanina? Tanong ni Locke sa medyo may edad na lalaki na may galo sa mukha habang nakangisi. Oo, pinaglaruan mo ang mga anak namin. Kailangan mong managot kung gusto mong maglaro at manloko. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Hector, ay ang Blue Diamond ng Lamers Thieves Guild. Laking gulat niya nang marinig ang tungkol sa isang bastos na lalaki na naglakas loob na ilabas ang katotohanan tungkol sa gambling house. At pagkatapos makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan, nagpasya siyang harapin ang mga ito. Pandaraya, sabi mo. Bagkus, sila ang nagtangkang mandaya. Hindi naman ganoon kahalaga, mahal. Kung ibibigay mo sa amin ang lahat ng pera na mayroon ka, hahayaan ka naming mabuhay. Kahit na halata, walang balak si Locke na ibigay ang pera para iligtas ang kanyang katawan. Ang bahay ng pasugalan ng guild ay nabugbog ng husto, at naiintindihan nila iyon. At kung ang kalaban ay isang marangal, dapat silang matakot sa mga epekto. Ganon din, lalo na sa Thieves Guild. Dahil sila ang nabuhay sa kanilang buhay sa paggawa ng mga krimen, ang lumaban sa isang maharlika ay parang pagbuhos ng sarili nilang dugo. Masarap ilibing siya sa lugar na nakita natin kanina. Para bang napagtanto na ang iniisip ng kausap ay tungkol sa malupit na paglibing sa kanila, nauna si Philip. Young Lord? Ako na ang bahala sa kanila, kaya please stay back. Kaya mo bang alagaan silang lahat mag-isa? Kung hindi ko kaya ang mga ganyan, dapat iwan ko na lang ang pwesto ko bilang iyong itinalagang kabalyero. Habang nakangiti, hinugot ni Philip ang bastard sword na nasa likod niya. Oo, isa kang knight, ha? Sa palagay ko ay hindi man lang tatagos sa tiyan ang espadang iyon, Isang biglaang sigaw ang lumabas sa bibig ni Hector na ikinatawa ni Philip. Ang espada ni Philip ay nagsimulang magningning ng matingkad na pulang aura. Ito, eksperto. Tinasanay ng mga knight ang paggamit ng mana sa ibang paraan mula sa mga wizard. Nag-iipon sila ng mana bilang isang paraan ng pagpapalakas ng kanilang katawan, at ang ilan ay nagawa pang ipakita ang naipon na mana sa isang pisikal na anyo. At iyon ay ang aura, at ang mga kabalyero, na maaaring maglabas ng aura, ay tinawag na mga eksperto. Ang mga eksperto ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong kabalyero, at ang kanilang mga galaw din ay maraming beses na mas mabilis. Sa partikular, ang aura ng isang espada ay sapat na malakas upang maputol ang isang makapal na ledrilyo ng bakal. At sa gayon, ang mga eksperto ay itinuturing na mataas na antas ng mga mapagkukunan, na walang sino man ang gustong harapin. At ang gayong eksperto ay nagpakita sa likod ng isang eskinita. Damit, isa ka pa ring itinalagang kabalyero. Inisip ng mga magnanakaw na sila ay isang hindi gaanong maharlika, na kamakailan ay nahulog, at isang mas mababang ranggo na kabalyero. Habang umuurong ang mga magnanakaw na may kaba na tingin, bahagyang nagtaas ng boses si Philip. Bakit? Ayaw mo ba akong guluhin? Ito ay isang talim na maaaring dumaan din sa tiyan ng isang eksperto, kaya halika. Siya. Isa itong expert sa lahat. Kayong lahat, atakihin. Sumugod si Hector kay Philip, habang nag-aalangan ang iba pang mga magnanakaw. Kung bumalik sila sa guild na may mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti, sila ay madudurog. At kung titingnan ang laki ng aura ni Philip, ito ay parang pinakamababang antas ng mga eksperto. Bilang karagdagan, siya ay tila isang batang-bata na tumuntong lamang sa mga yugto ng eksperto.
Ang mga magnanakaw, na tila napagtanto, ay nagsimulang humawak ng kanilang mga espada at palakol habang nagmumura ng husto. Yua! Bastos ka! Ah! Tanga! Si Philip ay gumagalaw, sinusubukang iwasan ang mga papasok na pag-atake. Bukod pa rito, sunod-sunod niyang nasaksak o nalaslas ang mga tulisan. Shit! Hindi lang siya bata. Walang mga nasayang na paggalaw sa pamamaraan ni Philip, at napanatili niya ang kanyang aura ng tuloy-tuloy, na nangangahulugang hindi siya maaaring ituring na isang mababang antas na eksperto. Pinago ni Hector, na determinadong hindi maging kalaban, ang direksyon ng kanyang pag-atake. Sinubukan niyang atakihin si Locke, na nakahakbang pabalik sa sulok ng eskinita. Kukunin niya si Locke bilang hostage at pagbabantaan si Philip. Puro ang lalaking ito. Nang magsimulang gumalaw si Hector, hindi niya maiwasang madapa pabalik sa lumilipad na mga gintong barya. Pag-urong pabalik, tinitingnan niya ang eksenang naganap. Ang mga bagay ay hindi nagtapos doon bagaman. Hindi pinalampas ni Locke ang kanyang pagkakataon at iniwagayway ang mabigat na bag ng pera na parang mace. Pop! Cook! Tumalbog na parang poloka si Hector na nataman sa ulo. Ganoon ba ako kadali sa iyo? Kahit na ang kanyang katawan ay pag-aari ng isang batang lalaki, mayroon itong kaluluwa ng Warlock Simon, na higit sa 40 taong gulang. Dahil nasaksihan na niya ang mapait na tamis ng walang pusong mundo, alam niya ang mga kilos at bagay na nangyayari sa mga eskinita sa likod. Iyon ang dahilan kung bakit kaya niyang pabagsakin ang mga pasaway na ito kahit na hindi ginagamit ang kanyang dark magic. Kick! Kilala mo ba kung sino ako, pa? Tinapakan ni Locke ang mga daliri ni Hector at sinimulang ilagay ang kanyang bigat dito. Sa halip na tumigil doon, sinimulan niyang tapakan ang mga lugar ng katawan ng tao na maglalagay sa sinuman sa matinding sakit. Sa katunayan, ang pag-aaral ng katawan ng tao ay mas komplikado kaysa sa pagiging isang warlock o kabalyero. At si Locke ay walang pagbubukod. Pop! Pupu pop! Ah! Yuck! Please! Iligtas mo ako! Please, Si Hector, na sa lahat ng oras na ito ay dumaranas ng matinding sakit, ay nagsimulang sumigaw at nagmamakaawa na maywan siya. Oh shit! Isa siyang torture tactician. Nang makitang tinatapakan ni Locke si Hector, nakaramdam ng goosebumps si Philip. Alam niya na si Locke ay natututong magbakod kay Rogers, ngunit hindi niya alam na kaya ni Locke na pabagsakin ang isang kaaway sa ganoong kalupitan at kasanayan. Parang napakakul niya. Napatingin si Locke sa humahagulgol na ekspresyon ni Hector. Matapos ang ilang sandali ng patuloy na pagpapawis, tila lahat ng stress na kanina pa naipon ay nailabas. Ano ang plano mong gawin ngayon? Matagal bago niya sinubukang talunin si Hector, sinimulan ni Philip na kunin ang mga gintong barya na ibinagsak sa proseso. Si Locke, na alam kung ano ang kanyang inaalala, ay hindi masyadong inisip ang ginagawa ni Philip. Ang bahay ng pagsusugal ay hindi ang paraan upang pumunta. Hindi niya alam kung saan pa sila kikita, pero sa tuwing kumikita sila ng ganoon kalaking halaga, paulit-ulit na naman ang nakakainis na bagay. At kahit na hindi sila manalo ng malaking halaga ng pera, ang balita ay pupunta sa paligid na ang mga taong may dalang malalaking supot ng pera ay nasa lansangan, at sila ay magiging mga target. Kaya, sa halip na ang gambling house, kailangan kong maghanap ng mas legal na paraan para kumita ng pera. Lumipat si Locke sa eskinita at tinanong si Philip. Mayroon bang mga kerehan o arena sa lungsod na ito? Well, wala akong alam sa racetracks, pero arena, malaking arena. Malaking arena. Siguro isang lugar kung saan inilagay ang mga bagay na tinatawag na gig ants. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay kung maaari o hindi sila maglagay ng pera sa mga laro. At pagkatapos magtanong, tumango si Philip. Siguradong magagawa iyon. Pero malaki ang pastahan, at madaling matalo. Kung ganoon ay mabilis din kumita. Okay, punta tayo sa Gigant Arena. Pero medyo gabi na ngayon. Ang Gigant Arena ay magbubukas ng 10 AM. Matulog muna tayo saglit. Kaya naman. Pagod na rin talaga si Locke dahil sa sugal at sa hirap na kailangan niyang gawin sa maghapon. Habang papunta sa inn ay napatingin si Locke sa kanyang itinalagang kabalyero na nauuna sa kanya.
Isatingin ko si Philip ay isang magaan na tao sa mga salita at gawa, ngunit siya ay isang eksperto, isang intermediate man lang. Marahil ay hindi inilalagay ni Philip ang lahat. Nakakakita ng maraming kabalyero sa kanyang nakaraang buhay at nagtatrabaho sa kanila, nakilala ni Luke na si Philip ay nasa intermediate stage. Ito ay kamangha-manghang. Ang maging nasa intermediate stage sa ganoong edad. Dahil si Recon ay isang henyo sa fencing at isang pisikal na ipinanganak na halimaw, hindi madali para sa isang normal na kabalyero na maabot ang expert at naging isang intermediate dito ng napakabilis. 500 taon na ang nakalilipas, wala pang 100 eksperto ng mga intermediate knight ang nasa kaharian ng Libya. Ang isang dragon ay magiging isang dragon kahit na ito ay nabubulok. Bagamat nabawasan ang angkan ni Recon, natitiyak ni Lucas na ang lahat ng kaluwalhatian at kakayahan ng nakaraan ay talagang nawala sa pamamagitan lamang ng pagtingin kay Philip. Huhuho, baka matulungan niya ako mamaya. Wala pang malinaw na plano, ngunit naisip niya na kung siya ay lalaban sa pamilyang Baroque, ang pamilya ng kanyang kaaway, kung gayon ang mga kabalyero ng Recon ay darating sa madaling gamiting. At sa pag-iisip tungkol sa family history, pumasok sa isip niya ang hindi magandang bahay. Kahit na, dapat bayaran muna ang utang, di ba? Matapos kumuha ng medyo magandang inn sa downtown, nagpahinga ang dalawa hanggang madaling araw. Inaasahan ng jackpot na makukuha nila sa susunod na araw. Kabanata 12. Kinabukasan ng umaga. Masarap ang tulog ng dalawa, kumain ng kanilang mga pagkain at tumungo sa Gigant Arena. Ang Gigant Arena ay matatagpuan sa isang burol, silangan sa lungsod ng Lamer. Kung titingnan ito mula sa malayo, tila ito ay itinayo ng mga kulay abong bato, kaya ipinapalagay na ito ay isang kuta o isang kastilyo. Learn more. Ang mundo ay umunlad ng husto. Ang lumang arena ay halos kahoy, at ang karamihan ng mga tao ay halos 5,000. Ang isa pang nakakagulat na aksyon ay sumunod, idinagdag ni Philip na ang arena ay maaaring tumagal ng 30,000 katao, at gayon pa man ay tinawag itong medium. Hindi ko alam kung naroon man lang ang batang Panginoon, ngunit ang arena sa estado ng hari ay napakalaki at maganda tulad ng ginawa ng mga duwende. Maaari itong tumanggap ng hanggang 100,000 katao ng sabay-sabay. Habang nakikinig siya sa mga kwento, hindi lang ito dahil sa kung anong uri ng katanyagan ito. Hindi bababa sa 8 metro hanggang 15 metro ng mga higanteng bakal ang lumalaban ng pabalik-balik, kaya naman kailangan ang ganoong laki ng arena. Iyan ay isang gigant, maraming mga kawili-wiling bagay sa panahong ito. Hindi nakakagulat na ang isa sa mga kamangha-manghang bagay ay dumaan mula mismo sa kanyang harapan. Pangpang. Paaang. Ang isang karwahe na walang kabayo ay tumatakbo sa singaw na lumabas sa isang bakal na tubo na nakakabit sa katawan nito. At sumunod naman ang isang malaking kariton na bakal na may bitbit na bagay na natatakpan ng itim. Sa unang tingin, tila napakabigat ng kargamento, ngunit ang kariton ay parang kusang gumagalaw, nagbubuga ng napakaraming singaw, parang kakaibang kariton na umuusad. Noon pa man, hindi naging mabagal. Noble ba yon? At ang sumunod dito ay isang trailer. Tila, ito ay pinalakas ng singaw na pinakulo ang tubig sa makina na nakaukit ng apoy na magic circle. At hindi lang ang mga mangangalakal ang nakilala ni Locke habang papunta kay Lamer. May mga wizard din na mga dalubhasa sa magic engineering. Sinabi nila na malaki ang pagsulong ng magic engineering mula noong ilunsad ito sa Veritas Magic Tower 500 taon na ang nakalilipas. Ang isang makina na gumagamit ng isang steam engine ay naimbento din noong panahong iyon, ngunit hindi gaanong napagtutuunan ng pansin noon. Sayang ang paggamit ng mahika sa mga bagay na maaaring gawin sa pamamagitan ng lubos na pisikal na pagsisikap tulad ng kabayo o tao. Ang mga mahiwagang bato na bumubuo ng mga magic circle ay hindi pangkaraniwang bagay. Ang mga magic circle ay kumukuha ng mana mula sa kalikasan, at ito ay kinakailangan upang i-convert ang magic na iyon na nangangailangan ng isang tiyak na elemento, iyon ay ang magic stone. Ngunit ang mineral na iyon ay isang mahirap na mapagkukunan. Ito ay 10 beses na mas mahal kaysa sa parehong timbang na ginto. Ngunit nagbago ba ang mga bagay mula sa nakalipas na 100 taon?
Isang elven wizard na tinatawag na Erwin Lisa, ang gumawa ng paraan upang makagawa ng isang artificial na ore sa pamamagitan ng pagsasama ng ilang mineral sa mga kristal. Nang marinig ni Locke ang kwentong iyon, gulat na gulat siya na parang tinamaan ng kidlat. Hindi para gumawa ng ibang bagay, kundi para gumawa ng mga mahiwagang bato. Talagang henyo ang elven wizard. Sa anumang halaga, ang paggawa ng artificial na magic stone ay nagpabuti ng mga kondisyon ng teknolohiya, mula noon, at ngayon ito ay ginagawa sa maraming dami, at ang presyo ay mas mababa kaysa sa nakaraan. Kaya't ang teknolohiyang mahika ay kasalukuyang magagamit din sa mga sektor ng mahika at hindi militar, gaya ng transportasyon, at malaki ang magagawa ng mga bansa sa pagbagsak ng mga presyo. At makakapanood ng mga gladiator na tulad nito. Ano ang sandata na naging imperyo ng Baroque matapos magdulot ng revolusyon at digmaan? Ano kaya ang naging dahilan ng pananibik sa mga mata ng mga nakakita nito? Excited si Locke, kaya naman mabilis ang mga hakbang na ginawa niya sa arena. Nagsimula na ang laro, at habang papalapit na sila sa arena, tila nayanig ang buong arena sa hiyawan ng mga tao. Kuwak! Kuwak! Tsawa! Wow! Patayin mo, patayin mo. Napakainit. Si Locke, na nagbayad ng entrance fee at pumasok sa arena, ay nagsimulang pawisan dahil sa init na dulot ng karamihan. Lumingon siya sa gitna ng arena kung saan nakatitig ang mga mata ng lahat ng tao. Pumalakpak. Ang mga higanting bakal na may malalaking espada at kalasag ay nagpapalitan ng mga sagupaan. Sa tuwing gumagalaw ang mga higanting bakal, ang panginginig ng boses ay madirama sa ilalim ng mga paa ng mga lalaki, at sa tuwing magsasalpukan ang mga espada, isang kapanapanabot na malaking bulgzo ng hangin ang kumakalat sa hangin. Para akong nanunood ng mga mythical warriors na lumalaban sa unahan. Ito ay kahanga-hanga. Tama. Walang ibang eye candy na tulad nito sa buong mundo. Nawala ni Locke ang madilim na bilog na nagpapagaling sa kanyang reincarnation. Kahit na ang katawan ay hindi alam, ang kaluluwa ay pag-aari ni Simon, kaya ang pakiramdam ng mana ay maaaring maunawaan. Kaya naman nakikita niya ang napakaraming tao na nahuhuli sa excitement at sigla nito. Ang mana sa paligid ng arena ay mainit at nagbabanggaan. Hindi lamang ang natural na mana ang nakatuon, ngunit ang mana na lumalaki mula sa maraming manunood ay dumadaloy din. Sa madaling salita, kahit na hindi ito nakikita, ang sentido ng madla ay konektado sa gigant. Sa makatuwid, natural na tumugon sa mga galaw ng mga mandirigmang bakal na iyon at maging masigasig ng magkasama. Sinabi ba sa akin na kasama ang piloto? Hindi ko alam kung sino iyon pero, dapat ay katulad ko ang iniisip niya. Kaya't ang mga paggalaw ng nagbibigay malay ay mas maislan at mas mabilis kaysa sa golem. 500 taon na ang nakalilipas, si Zate ay kinilala bilang ang pinakamahusay sa kontinente para sa Golem Wizard, at iyon ay si Simon. Sa oras na naghihiganti si Simon, ang kontinente ng Rhodesia ay nabalisa ng madilim na hukbo ng mga golem. Gayunpaman, mayroong ilang mga kakulangan sa golem na may malakas na lakas ng labanan. Una, ang golem ay gumagalaw sa ilalim ng mga direksyon ng wizard dahil ito ay ginalaw ng isip, at madali itong madaig ng mga wizard. Pangalawa, habang tumataas ang distansya sa pagitan ng golem at ng wizard, magkakaroon ng malaking lag sa pagtanggap at pagkilos. Sa wakas, dahil hindi eksperto sa mga labanan ang mga wizard, hindi nila magagamit ng husto ang mga golem sa malalapit na labanan. At para malampasan ang mga napaka-tradisyonal na pagkukulang na ito, gumawa si Simon ng ilang device batay sa kaalamang natamo mula sa pag-aaral ng dark magic. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagkamatay sa mga kamay ni Recon, hindi niya nailapat ang kaalaman sa isang prototype. Narinig ko na ang Veritas Magic Tower at ang iba pang wizard ay nag-aaral ng mga armas upang labanan ang aking mga golem. Marahil ay nabuo ang gigant sa prosesong iyon. Bilang pinakamahusay na golem wizard, si Locke ay interesado sa gigant. Kapag siya ay babalik sa kanyang ari-arian, naisip niyang ganap na lansagin ang isa. Pero ngayon, kailangan ko munang kumita. Gamit ang pera sa kamay, maaari niyang protektahan ang kanyang kastilyo at lansagin ang isang gigant. Lumingon si Locke kay Philip at nagtanong.
Paano tayo magtaya ng pera? Maaari kang bumili ng mga dibidendo para sa paparating na mga laro sa opisina ng pagbebenta doon. Nakapila na ang mga tao sa harap ng booth sa isang gilid ng stand. Gayunpaman, may isa pang booth sa tabi nito. At iyon ang clan, ipinaliwanag ni Philip na ito ay inilagay ng mga grupong kalahok sa karera. Clan. Yung parang gladiator. Tama. Ngunit ang gigant ay napakalaki na, ang mga gladiator ay walang kapantay para dito. Iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay pinamamahalaan ng mayayamang maharlikang pamilya o ng mga kasamahan ng hari. Sa loob ng booth, nakatayo ang mga taong tila empleyado ng angkan at buong pananabik na ipinakilala ang kanilang mga higanti at mga sakay ng dula sa araw na iyon. Kay, tawagan ang veteranong rider ng Interclan na Kazan. Ng 32, nanalo ng 25 at natalo ng 7. Hinding-hindi mo ito pagsisisihan. Ano bang pinagsasasabi mo? Kung iisipin mo ang rider ng Parsha clan na si Lionel, siya ang umuusbong na kapangyarihan na hindi gaanong natalo kahit na hindi siya gaanong nagpapakita. Ang mga kasanayan ng isang rider ay tiyak na napakahalaga, ngunit ang pagganap ng gigant ay mahalaga din. Kung iisipin mo ang obra maestra ng Almaria Clan Mammoth, ito ay isang piraso na kinikilalang karapat-dapat ng Republika ng Volga. Habang pinagmamasdan ni Lucas ang pagpapasya ng mga tao, inirerekomenda ni Felipe. Young Lord, sumama ka kay Kazan. Bagamat ang posibilidad ay 2.5 beses na mas mataas para kay Lionel, mas mabuti na maging ligtas sa ngayon. Ito ba? Nagpasya si Luke na manood ng ilan pa at nagpasya na gumastos ng kaunti sa rekomendasyon ni Philip sa ngayon. Pupuste ako ng 100 pesos sa Kazan. Opo, Ginoo. Narito ang 100 pesos na dibidendo. Inabot ng sales clerk si Luke ng dividend. 5,000 pesos para kay Lionel. Napailing si Luke, na nakatanggap ng dibidendo, nang magulat siya nang makita ang isang taya ng mga maharlika sa likuran niya. Gayunpaman, tila itinuturing ito ng mga tauhan bilang isang karaniwang bagay, isinulat niya ang halaga at iniabot ito pagkatapos ng isang selyo ng kumpirmasyon. Philip, posible bang tumaya ng ganoon kalaking pera ng sabay-sabay? May legal na upper limit. Pero, hindi ba ito iningatan ng maayos? Oo, dahil ang mga manunood ay gumagastos ng ganoong halaga, ang mga operator ng arena ay kumikita din ng malaking pera. Ayon sa sinabi ni Philip, ang mga lokal na arena ay nakaligtaan dahil sa kapabayaan. Bilang karagdagan, ang may-ari ng Lamer Arena ay itinuturing na isang monarch at isang miyembro ng Imperial Royal Family, kaya walang sinuman ang nang-ahas na siyasatin ito. Mukhang maganda ang kinalabasan ng bansa. Bago bumagsak ang anumang bansa, ang kaayusan sa lipunan at ang mga gawain ay nabalisa. Bilang karagdagan, ang mataas na ranggo na katiwalian ay isa sa mga pangunahing salik na naghihikayat sa pagpapatapon. Ang opisina ng Imperial ay hindi makatarungan na hayaan ang mga miyembro ng maharlikang pamilya na hindi maparusahan. Kahit ano. Parang nakabuo ng bansa ang barokgay. Mapang-uyam si Luke habang nakaupo kasama si Philip at sinimulang panoorin ang laro. Kabanata 13. Ang gigant ng Interclan ay pininturahan ng itim, at ang gigant ng Parsha clan sa mga pulang guhit ay nagsimulang makipagkompetensya. Mukhang nanalo si Lionel na hindi napustahan ni Luke. Si Lionel, na humawak ng dalawahang espada, ay nagtulak kay Kazan sa isang sulok na may makikinang na mga diskarte sa espada. Pero iba ang naisip ni Luke. Para kay Luke, ang itim na higanti ng Interclan, na kontrolado ni Kazan ay tila nasa isang magandang posisyon. Kahit na ang gawa ng espada ni Lionel ay napakagandang masaksihan, ang pinsala ay hindi nerehistro ng maayos dahil sa armor ng Interclan. Sa kabaligtaran, ang pagkonsumo ng mana para sa sunod-sunod na pag-atake ay malubha. Malapit na ang laro. Habang naubos ang mana mula sa hula ni Luke, bumagal ang mga galaw ni Lionel, at sinimulan ni Kazan ang kanyang mga counter-attacks. Kuwaang. Natigilan si Lionel sa counter-attack ni Kazan. Nang walang nawawalang puwang, binasag ni Kazan ang isa pang gigant. Ang gigant ni Lionel, na nakakonsumo na ng maraming mana para sa labis na pag-atake, ay nahirapan nang siya ay dapat na magdepensa, at sa wakas,
isang nakamamatay na suntok ang Dam-Apo. Ang nanalo ay si Kazan ng Interclan. Wow! Umalangaw-ngaw ang hiyawan ng mga tao sa buong arena. Walang gaanong nakuha ang mga sumuporta sa nanalo, ngunit ang mga sumuporta sa natalo ay nagsimulang magmura ng husto kay Lionel o sadyang naiinis lang sa realidad at umalis. Each. Ang 5,000 pesos ay naging papel sa isang iglap. Napapikit si Luke nang bigla niyang maalala ang maharlika na kakalagay lang ng malaking taya kay Lionel. Ang susunod na laro ay sa pagitan ng Savage, ni Knight Bryan mula sa Germang Clan at Morningstar ng Alberia Clan, Sting, na pinamamahalaan ng babaeng mandirigman na si Karen. Bagong Gigants ang lumitaw sa magkabilang panig ng arena sa tawag ng tagapagsalita. Thud thud. Ang Gigant Savage ni Bryan ay mukhang medyo nakakatakot, na may mabigat na 2 kamay na palakol. Sa kabaligtaran, ang Gigant Sting ni Karen ay nasa paligid ng isang ulo na mas maliit kaysa Savage, at ang sandata ay isang simpleng kalasag at mace. Parang laro kung saan hindi man lang matanggap bilang kalaban ang kalaban. Bilang karagdagan, hindi tulad ni Bryan na naglaro ng higit sa 30 laro, si Karen ay 1 hanggang 5 lamang. Isigigant na iyon, napakahusay niya. Ngunit magtatalaga ba ang organizer ng gayong kalaban para sa laban na maging isang panig? Tinutulak ng Savage ni Bryan ang Sting ni Karen na parang sinasagot ang tanong ni Luke. Sa tuwing maghahadges ang 2 kamay na palakol ng Gigant, ang mga guwante sa mga kamay ni Sting ay nabasag at nagkalat ang mga labi kung saan-saan. Marahil dahil sa mahika ng barrier, ang mga debris na dapat ay lilipad sa karamihan ng tao ay tumalbog pabalik sa arena. Hahaha. Sobra na iyon, Bryan. Dahan-dahan lang. Babae ang kalaban mo. Habang itinulak ni Savage si Sting sa isang sulok, karamihan sa mga tao ay kumbinsido na ang tagumpay ay nasa panig ni Bryan. Doon naramdaman ni Luke ang pagkagulat. Ang mana na naramdaman niya mula kay Sting ay, "Wag mong sabihin." Kuwang. Nahati ang palakol ng Savage sa pagitan ni Sting. Hindi, parang hinati nito si Sting. Si Karen ay nasa likod ng Savage dahil sa kamangha-manghang bilis ng pagmamaniobra. Si Karen, sa pagkuha ng pagkakataon, ay nataman ang mace sa lokasyon ng spinal joint of Savage. Puang. Sa sandaling nahulog ang mace, isang malakas na pagsabog na may apoy ang sumiklab sa bakal na katawan ng Savage. Iyon ay Fire Blast Magic. Sinubukan ni Bryan na iangat ang gumuhong katawan ni Savage. Ngunit hindi maitaas ang belang gulugod nito. Ang nanalo ay si Karen ng Alberia Clan. Hindi. Nagulat ang buong karamihan sa hindi inaasahang resulta. Lahat sila ay kumbinsido sa tagumpay ni Bryan higit pa kaysa dati. Ganoon din kay Philip. Magic, gumamit ito ng magic. Ang magic ni Karen ay hindi lang ang Fire Blast. Nagkaroon din ng Quick Magic na nag-trigger ng mabilis na paggalaw. Tumango si Philip na parang may alam. Sa tingin ko si Karen ay isang Rune Knight. Ang Rune Knights ay hindi masyadong malakas, maliban kung alam nila kung paano gumamit ng magic at mga espada. Panipi kuwit panipi. Hoy, batang Panginoon. Habang si Luke ay napakatahimik, si Philip ay tumingin sa kanya. Iba ang ekspresyon ni Luke. Nang makita ang ekspresyon na tila isang nagbabala na pag-iisip, kinabahan si Philip. Don't tell me na bet mo ang buong halaga kay Bryan. Siyempre, hindi kailanman gagawa si Luke ng anumang bagay na walang ingat. Nilagay nga niya kay Bryan, pero 200 pesos lang. Iba ang dahilan para mabigla siya. Upang gumamit ng mahika habang nakahawak sa isang gigant. Hindi malalaman ng mga normal na tao ang pagkakaiba sa isang gigant na gumagamit ng pisikal na puwersa at iba ito sa isang gigant na gumagamit ng magic. Ano iyon? Paano ito nagawa? Upang magsagawa ng mahika at gumawa ng mga bagay, naisip ko ang mga iyon. Ang gigants ay napabuti mula sa mga umiiral na golem sa pangunahing daloy ng mana. Tiyak na malalaman ng wizard na lumikha ng gigant batay sa golem ang mga pagkukulang at kahinaan nito. Alinman sa sumakay sa isang controller sa loob upang maiwasan ang mga sniper ng kaaway o mabawasan ang mga control. Iyon ay isang bagay. Ngunit paano pinapalaki ng isang tao ang mahiwagang kapangyarihan ng isang wizard at isang Rune Knight?
Hindi mahalaga kung gaano magkatulad ang mga ideya at solusyon ay natamo, ang prinsipyo ng pagkuha ng magic sa makina ay hindi kailanman pareho. Bukod dito, ang formula na inilapat at ginawa ni Locke ay nagmula sa kaalaman na nakuha niya mula sa dark magic, na nangangahulugang hindi ito kailanman mauunawaan ng mga wizard. Hindi, kahit na alam nila ang tungkol dito, ang paggamit ng mana, ang prinsipyo ng formula ay tiyak na lalabas na naiiba. Ngunit bakit magkatulad ang mga teorya at ang operasyon ng bagay na ito? Hindi na napigilan ni Locke ang mga tanong na namumuo sa kanyang isipan habang tumatalon sa kinauupuan. Philip, maaari bang mayroong anumang lugar kung saan siniyasat at inayos ang mga higanti? Nagtatanong ka nag-aayos. Obvious naman. Pakiguide mo ako dyan. Gusto kong pumunta. Bakit biglang gusto mong pumunta doon? Tiyak na nagtataka siya, ngunit hindi ito masabi ni Philip ng malakas. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Locke. Nakaramdam siya ng takot sa hindi malamang dahilan. Kailangan kong tingnan ang loob ng gigant. Pagkatapos ay malalaman ko ng tiyak. Nagsimulang kumilos ng mabilis si Locke sa labasan ng arena. Kabanata 14. Ang repair shop para sa gigant ay matatagpuan sa isang espasyo sa ibaba ng arena. Hindi ito mahirap hanapin, ngunit imposibleng makapasok. Ipinagbabawal para sa mga hindi nauugnay na partido na pumasok. Ang mga kabalyero, na nagbabantay sa tarangkahan, ay hamarang sa daanan. Si Locke, dahan-daang naglabas ng ilang gintong barya at hinawakan ito sa kanyang kamay. Hoy! Hindi mo magagawa ito. Huwag gumawa ng malakas na ingay, bumalik pagkatapos tingnan ang mabilis. Ang mga kabalyero, na kumuha ng suhol, ay nagbukas ng pinto, na nagkunwaring walang alam, at si Locke kasama si Philip ay pumasok sa loob. Kang! Wow! Weighing! Tinalubong ng init at mamantika na kapaligiran si Locke. Isang hakbang papasok, tumingin si Locke sa paligid na may matalas na mga mata. Bawat hakbang ng paraan ay nakapila ang gigants. Ang mga wizard na kabilang sa bawat angkan kasama ang mga sakay ay nagsisikap na mapanatili ang kanilang mga gigant. Sa ganoong lugar, pumunta si Locke sa lugar kung saan tuluyan ng hinubere ng isang gigant. Habang papalapit siya doon, pinigilan siya ng mga wizard, at pagkatapos ay pinigilan siya ng mga sakay ng angkan kasama ang mga mersenaryo. Ang mga tagalabas ay hindi tinatanggap dahil madalas silang kabilang sa ibang angkan. Ano ka ba? Isang nunal. Pumunta lang ako para manood. Sa tugon ni Locke, ibinaba ng wizard ang kaina-hinalang ekspresyon niya. Walang magic circle at walang calluses from using tools, okay. Pero kung haad lang ka o abalahin mo ako, sisipain kita palabas. Pagkatapos lamang makumpirma na si Locke ay hindi isang especially iya, binigyan siya ng karapatang suriin ang gawain ng wizard at ang istruktura ng gigant. Ang loob ng gigant ay mas komplikado ngunit maislan kaysa sa mga golem, na dati ay kumpol lamang ng mga bato. Bilang karagdagan, habang mas malapitan niya, mas komplikado ang daloy ng mana sa loob ng makinang iyon. Halos katulad ng dugo ng tao at neural network. Ang bawat isa sa kanila ay may sensinang binigkas gamit ang isang inihandang artificial na magic stone. Ito ang dahilan kung bakit naging posible ang gayong detalyadong paggalaw. Mayroong tatlong mahahalagang bahagi sa isang komplikado at maislan na gigant. Ang mana converter, na nagbigay daan sa isa na magpakawala ng mahika o i-convert ito sa pisikal na aura. Ang balance device, na ginamit upang mapanatili ang katawan ng gigant na gawa sa mabibigat na bakal. At panghuli, ang core engine. Kabilang sa mga ito, ang pangunahing makina ay ang pinakamahalagang aspeto, isang aparato na nagtitipon ng mana mula sa kalikasan at pinapakain ito sa bawat bahagi ng gigant, na nagpapahintulot sa mga joints at ilipat o pag-concentrate ang kapangyarihan. Sa madaling salita, ito ay isang organ na gumaganap ng papel ng parehong puso at baga. Laking gulat ni Locke matapos makita ang mga organo na ginawa sa isang maislan na paraan, ngunit sila ay mas matatag at mahusay kaysa sa mga golem. At hindi lahat dahil sa pagiging kumpleto ng gigant. Hindi ka panipaniwala. Ito ay eksaktong kapareho ng aking ginawa. Ang mana converter, ang mga balance device, ang core engine din ay ganap na magkatulad.
Bagamat medyo naiiba ang ilan sa mga refinement at karagdagang magic circle, pareho ang mga pangunahing prinsipyo at istruktura ng device. Kinuha iyon ni Luke bilang pagkakataon at tiningnan ang loob ng iba pang gigants. Hoy bata, gusto mo bang mabali ang iyong paa? Magwala ka bago ako tumawag ng mga bantay. Sa kabila ng pagpigil sa kanya ng mga wizard at mga mersenaryo, tiningnan ni Luke ang iba't ibang bahagi at organo na pumasok sa gigants. Bagamat may pagkakaiba sa pagitan ng bago at luma, mataas at mababang pagtatanghal, wala sa tatlong pangunahing bahagi ang nawawala, at ang mga pangunahing prinsipyo at istruktura ng mga pangunahing bahaging iyon ay pareho. Paano ito nangyari? Ang mga bahagi ay ganap na katulad ng mga ginawa ko. Sa oras na maalala niya ang nangyari, halos bumaba si Luke sa memory lane. Well, ang Veritas Magic Tower ba ang gumawa ng gigant? Young Lord? Ano ang sinusubukan mong gawin? Saglit na pinagmamasdan ni Philip si Luke na may pag-aalala. Imbes na sagutin ang tanong ay nagtanong pa si Luke. Philip, alam mo ba kung paano nabuo ang gigant sa Veritas Magic Tower? Ano ang ibig mong sabihin sa pag-unlad? Tulad ng mayroon ba silang blueprint o naghukay sila ng isang bagay mula sa isang sinaunang guho o isang piitan? Nang naintindihan niya ang tanong, tumango si Philip. Natutunan ko ito sa Military Academy. Narinig ko na binuo ito ni Arsene, ang master ng Veritas Magic Tower at ng 8th Circle Grand Wizard pagkatapos ng mga dekada ng orihinal na pananaliksik. Orihinal na pananaliksik? Oo, kaya naman pinuri siya ng mga huling istoryador bilang ama ng gigant, at mage engineer, at Iron Mage. Iyan ay walang katotohanan. Bago nalikha ang salamangka ng golem, kilala na sa Magic Tower na si Simon ay gumagawa ng mga ganoong bagay. Gumawa siya ng ilang pananaliksik sa Veritas Magic Tower, ngunit hindi kailanman nakilahok dito si Meister Arsene. Siya ay isang war mage, na nagbigay diin sa pag-atake at pagtatanggol sa mahika, at napakamangmang sa mga likha ng mga golem at artifact. At ang gayong tao ay naging tagapagtatag ng magic engineering. Hindi maaaring posible. Ang Veritas Magic Tower ay may mga sitwasyon kung saan ang mga matataas na wizard ay magnanakaw ng mga papeles ng tagumpay ng mga mas mababang rango na wizard. Maging ito ay isang Meister o isang Elder, wala itong pinagkaiba. At hindi lang isang beses nila ninakawan si Luke ng kanyang pagsusumikap. Hindi nakakaiba kung ang taong iyon ay nagnakaw ng mga tagumpay ng isang tao at ginawa ito sa kanya. Ayos lang yan, pero naalala ni Lucas ang oras nang dumating ang Holy Knight Recon upang patayin siya. Sa oras na iyon, si Recon ay armado ng isang gintong tibak na ginawa ng Veritas Magic Tower, na ibinigay ng Arsobispo ng El Castle. Sa madaling salita, ligtas na sabihin na ang Veritas Magic Tower ay tumulong kay Recon sa pagtalo kay Simon. Lahat sila ay nagsisikap na paalisin ako sa pamamagitan ng pakikipagkamay sa Duke ng Baroque. Tutulungan din sana nila si Recon, kaya pagkatapos ng aking kamatayan, maaari nilang kunin ang aking pananaliksik. Kapag naisip niya ito, ang lahat ay tila may katuturan, at ang misteryo ng mga higanti ay nalutas. Pagkatapos ng lahat, si Arsene ang pinuno. Hindi lamang niya itinulak si Katerina sa kamatayan nito, ngunit binansagan niya si Simon na isang diablo at pinagkaitan siya ng lahat ng kanyang pananaliksik at ginawa rin siya kung ano siya. Cook. Isang kaaway na hindi man lang alam kung ano ang ginawa niya. Namula ang mga mata ni Luke sa galit. Matagal nang nawala ang kalaban na gusto niyang patayin. Ngunit ang Veritas Magic Tower, na kapareho noon, ay may mga Magic Tower ng 2 kontinente sa kamay nito. Arsene, sisiguraduhin kong lalabas ang mga luha mo sa iyong mga buto. Burahin ang Veritas Magic Tower sa mundo. Ang mga wizard, bawat isang libro, ang kanilang mga magic stone, at ang kanilang mga magic powers. Si Luke ay may matinding pangako laban sa kaaway na sumipsip sa kanya ng kanyang buhay. Marami akong gagawin sa hinaharap. Ngunit una, kailangan niyang bayaran ang utang upang mapanatili ang kanyang kastilyo, na tinawag na kastilyo ng Devil King na may mga alaala ng kanyang mahal sa buhay, kanyang mga tagasunod at ang lugar na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang maghiganti. Napahawak si Luke sa leeg niya habang umaalis nang bigla siyang huminto.
At hindi ang mga wizard o ang mga mersenaryo ang nagpahinto nito. Ito ay isang batang babae na humahaplos sa kalaw-angin ng mga binti ng isang gigant. Si Prinsesa Reyna, na ipinatapon, ang nakita niya sa lansangan kahapon. Kabanata 15. Nililinis ni Reyna ang silangang bahagi ng gigant. Napabuntong hininga siya, habang hinahaplos niya ang huling natitirang gigant ng kanyang maharlikang pamilya. Habang siya ay nasa kanyang mundo ng mga alalahanin, isang matandang lalaki na nakauniporme ng kabalyero ang kumausap sa kanya. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Si Andre ay isang kilalang veteranong rider. Ngunit ang pagkakaiba sa pagganap ng gigant ay sobra-sobra. Kung kasing husay mo si Andre, malalampasan natin ang rider ng count. Bahagyang lumiwanag ang ekspresyon ni Reyna matapos marinig ang sinabi ng matanda. Nasa krisis ang ginang. Nagsimula ang krisis sa paalala ng utang mula sa Imperial Bank, na ibinigay sa kanila noong nakaraang buwan. Kung ang prinsipal at interes ay hindi binayaran, na 200,000 pesos, kung gayon ang mga patakaran ay kailangang ipatupad sa kanila. Si Reyna ay kumuha ng ilang pautang mula sa Imperial Bank noong nakaraang taon upang iligtas ang mga refugee, na lubhang napinsala ng baha. Ngunit hindi niya namalaya na biglang lalabas ang liham para sa pagbabayad ng walang anumang paunang abiso. Sa nakalipas na mga taon, nalampasan ng mga nagpapatupad ng utang ng Imperial Bank ang ilang mga nagpapautang. Sa sandaling nagsimula ang kanilang malupit na pagpapatupad ng utang, nagsimula silang mawala ang lahat ng naiwan sa maharlikang pamilya. Hindi lang ang mga labi ng kanyang ina at ama, pati na rin ang mga alaala sa mansyon at kanilang mga kasangkapan. Tumingin si Reyna sa bawat lugar para kumita. Ngunit siya ay isang maharlikang pamilya sa pagkatapon. Walang sino man ang handang magpahiram ng ganoong kalaking pera sa kanya. Sa pagkakataong iyon, may lumapit sa kanya at nagbigay ng mungkahi. Ito ay ang Count Monarch ng Lamer, Lipay de Monarch. Babayaran ko ang iyong mga utang, ngunit kailangan mong pakasalan ako. Agad namang tumanggi si Reyna. 50 taong gulang ang Count Monarch at mayroon ng 2 asawa. May mga sabi-sabi rin na may 10 pang nakatago. Bilang karagdagan sa iba pang mga kababaihan, ang reputasyon na mayroon ang Count Monarch ay napakasama, at ang mga tao ay kailangang gumawa ng kanilang mga asno. Naisip ni Prinsesa Reyna na mas mabuting mamuhay ng mag-isa kaysa magpakasal sa isang taong magulo. Ngunit nang malapit na ang mga petsa ng pagbabayad ng utang, at tumaas ang babala ng bangko ng Imperial, nagsimulang magduda ang kanyang isip. Sa panahon ng kaguluhang iyon, tumaya ang Count Monarch. Sa loob ng arena, magkakaroon ng tunggalian, at kung manalo ang panig ng prinsesa, babayaran niya ang utang ng walang anumang kondisyon. Sa kabaligtaran, kung nanalo siya sa taya, kailangan niyang pakasalan ang konde. Sa huli, tinanggap na ni Reyna ang taya. Isang gigant na lang ang natitira sa kanyang maharlikang pamilya. Kahit na ito ay ginawa halos 50 taon na ang nakalilipas, posible itong ipaupa sa mga Panginoon na gustong talunin ang mga halimaw. Ang problema ay ang rider. Ang tanging mga kabalyero, na nasa kanyang panig ay ang mga nasa Old Volga Kingdom, na kasama nila sa loob ng 10 taon, at ang tanging sakay sa kanila ay si Sir Victor. Gayunpaman, ang huling beses na sumakay si Victor sa isang gigant ay halos 10 taon na ang nakakaraan. Sa kalaunan, nagdala siya ng isang mercenaryong rider bilang isang alternatibo at matagumpay na na-recruit si Andre, na binansagan bilang Air Reaper. Si Andre ay isang kilalang mercenaryong rider sa Southern Empire, napakagaling niya kaya nanalo siya ng 100 laban. At hindi lang siya isang mahuhusay na rider, galing din siya sa Volga Kingdom. Gusto lang niyang tulungan ang mabait na prinsesa at ayaw niya ng kahit 1 sentimos ang kapalit. Dahil dito, nakakakita ang prinsesa ng pag-asa sa kanyang mapanganib na sugal. Pasensya na po Sir Victor. Kailangan ko na naman sigurong umasa sa inyo. Hindi mo kailangan. Kung siya ay maglakas loob na kunin ka bilang isang babae, ang matandang ito ay hindi titigil. Kung hindi dahil sa prinsesa, kalaban ko siya ni Pavel. Knight Victor at Captain Pavel, ay ang pinakatapat sa natitirang mga tao ng Volga. Inalagaan nilang dalawa si Reyna mula nang ipanganak siya, kahit noong siya ay desterado.
Ito ang dahilan kung bakit sila nagpasya na manatili sa kanilang mga pwesto kahit na tumanda na. Si Reyna, na nakakaalam niyan, ay tinatrato sila tulad ng sarili niyang mga lolo't lola. Pero huli na si Andrei. Pumunta si Pavel para dalhin siya. Nag-uusap silang dalawa habang nakatayo sa harap ng gigant. Si Pavel, na nagpunta upang dalhin si Andrei, ay bumalik. Pero parang may hindi bagay. Mapuro lang ekspresyon niya gaya ng dati. May malaking nangyari, prinsesa. Ano ito? Nawala si Andrei. Pumunta ako sa waiting room ng mga riders pati na rin sa tinutuluyan niya, pero wala akong makitang baka sa kanya. Hindi maaari iyon. Nagsimulang mag-init ang katawan ni Reyna sa kaba. Si Victor, na napansin iyon, ay nagtanong kay Pavel. Tiningnan mo ba ng maigi? Bawat sulok at sulok, wala nang mahanap si Andrei. Ito, nais kong matapos ang mga bagay ng madali. Ang Red Reaper ay isang mercenaryong rider na may kakayahan na ginawa siyang isang wanted na individual hindi lamang ng mga sikat na angkan, kundi pati na rin ng mga makapangyarihang maharlika at mga maharlikang pamilya. Kahit na siya ay kabilang sa parehong bansa, dapat ay naghinala man lang sila nang agad niyang tinanggap ang kahilingan ng prinsesa. Dapat alam nila na may nangyayari kahit gaano pa kabigat ang sitwasyon nila. Ngunit lahat sila ay nakalampas sa mga kwentong iyon. Na may pulang mukha, sumigaw si Victor. Ito ay malinaw na gawa ng Monarch. Kailangan natin siyang puntahan. Pero may ebidensya ka ba? Mamantong hininga si Reyna at umiling. Nakumpleto na ang notarization para sa El Castle, at hindi na ito maaaring ipagpaliban. Sa sitwasyong iyon, kung magpasya silang sumuko, ito ay katulad ng pagkatalo sa taya. Kick! Lalabas na ako. Kahit na kailangan nating mamatay, kailangan nating manalo. Hindi. Sumakit na ang likod ni Sir Victor. Imposibleng kontrolin ang gigant sa pinsalang iyon. Ngunit saan tayo kukuha ng rider sa ganoong sitwasyon? Ang gigant rider ay kailangang maging isang kabalyero upang maging mahusay. Saan kaya nila kukunin ang ganitong tao sa ganitong sitwasyon? Manghiram ng rider sa ibang clan. Hindi lang ito sigurado, ngunit kahit na ipahiram nila sa kanila ang kanilang sakay, kahit na ipahiram nila sa kanya ang isang disente, magiging mahirap na manalo sa Count's Night. Noon iyon, isang hindi inaasahang karakter ang lumitaw at nagsabi. Yung rider, pwede bang ako na lang? Kabanata 16. I'm sure that the princess is all black and blue right now, right? Isang engranding upuan na may napakagandang view ng stadium. Isang matandang lalaki na may matigas na pangangatawan ang ibinaon ang sarili sa napakagandang sofa at mapait na ngumiti. Siya si Lipay the Monarch. Siya ang pangalawang pinakakilalang prinsipe sa Timog na Imperyo, kabilang ang lungsod ng Lamer. Siguro maganda ang ginawa mo sa Red Reaper. Malamig na sagot ng knight na nasa tabi ni Count. Mahigpit kong binayaran ang bahaging ipinangako sa kanya at ipinadala siya sa kaharian ng Castria. Oo, magandang trabaho. Walang katibayan ng pagsasabuatan. Kahit gaano pa kitigas ang ulo ng prinsesa ay nakalagay na ang taya. Any chance for any pipong mercenaryong rider na makapasok. Ang lahat ng mga angkan at mersenaryo sa arena ay ipinaalam na huwag makialam sa duel. Walang handang talunin ang konde, ang Panginoon ni Lamer at ang may-ari ng arena. Mabuti. Ngayon ang kailangan ko lang gawin ay maghintay at makita ang mga resulta. 3 taon na ang nakalilipas ng makarinig ang monarch ng mga alingaw-ngaw tungkol sa prinsesa. Ito ang panahon kung kailan lumabas ang mga chismis tungkol sa kagandahan ng prinsesa. Siya ay bata at maganda, higit sa lahat, maaari lamang siyang pumunta at ilagay ang kanyang kamay sa isang prestihiyosong prinsesa. Kaya naman naghanap siya ng pagkakataon para maging sarili niya. Dahil alam niyang may malaking utang si Reyna sa Imperial Bank, sinimulan niyang gamitin ang banking system at hinimok ang Imperial Bank na humingi ng pagbabayad. At ang magandang payat na ibon ay nahuli sa kanyang bitag. Kiyok, ano ang nagpapagaan sa pakiramdam mo? Si Count Monarch ay tumatawa mag-isa. Lumapit ang matandang pari ng isang mataas na uri. Bishop Pascal. Tumayo si Count Monarch mula sa kanyang upuan at binati ang matandang pari.
Si Pascal ay isang senior priest ng El Castle, kung saan inimbitahan siya ng monarch at naglaro bilang notaryo para sa taya kasama si Prinsesa Reyna. Kung ito ay isang bagay na mabuti, hindi mo ba maaaring ipaalam sa akin? Dumarami lang si Joy kapag pinagsaluhan, di ba? Hahaha, hindi naman masyadong big deal, natawa lang ako. Si Bishop Pascal ay isang napakaraming tao kahit sa madilim na mundo. Kung sinabi ng Count na nilalaro niya ang lahat ng mga bagay para sa Want the Princess for My Own, kung gayon ay ganap na siyang tutol dito. Mahigpit sana niyang hahatulan ang Maharlika. Siguro mahirap para sa iyo, pagdating dito. Ito ay, kung iisipin ko ang mga donasyon na ginagawa mo bawat taon, hindi ako tatutol na gamitin ang aking mga paa para gumalaw. Hahaha, huwag mong sabihin yan. Si Count Monarch ay tumatawa sa labas, ngunit siya ay nakakaramdam ng pait sa loob. Ang mga donasyon sa mga denominasyon ay hindi sa mabuting loob. Dahil sa pagkakaroon ng political at social recognition, naibigay niya ang pera na may luha sa kanyang mga mata. Ngunit, kailan magsisimula ang notarized fight? Inilagay namin ito hanggang sa huli, dahil ito ang magiging pinakakapanabik. Ganun ba? 2 beses na nag-usap ang 2 lalaki at saka lumingon sa arena kung saan nagaganap ang ika-9 na laban. Kabanata 17. Ang sakay, pwede bang ako na lang? Biglang napatingin si Reyna sa kausap. Ang batang lalaki ay mukhang nasa 17 taong gulang o higit pa. Medyo pamilyar ang impresyon na binigay niya mula sa kanyang damit. Tinulungan mo ang mga batang iyon sa downtown kahapon. Ako si Luke Derecon. Magalang na pakilala ni Luke sa kanila. Ang pakiramdam ng pananabik ay halos kapareho sa unang pagkakataon na nakilala niya si Katerina. Hindi ko maramdaman ang lakas na naramdaman ko kahapon. Paulit-ulit niyang tinitigan itong mabuti, ngunit hindi niya naramdaman ang napakalaking lakas ng enerhiya na kahawig ng dakilang kalikasan. Ilusyon ba iyon? Luke Derecon. Ikaw ba ang batang Panginoon ng Recon Viscount? Oo. Tama iyan. Sa sagot ni Luke, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Reyna. Sina Victor at Pavel ay nakatingin kay Luke na may hinala. I'm very sorry for interrupting, ikaw ba talaga Luke, the young lord? Narinig ko na ang batang Panginoon, ang Panginoon ng Recon ay nasa isang malaking aksidente at nawala ng malay kanina. Naka-recover ako kamakailan. Hindi pa lumalabas ang kwentong iyon. Wika ni Luke habang hinihimas ang singsing na nasa kanang kamay niya. Sa singsing, isang maliit na spark ang pumasok, at lumitaw ang tuktok ng pamilya Recon. Ang singsing ay gawa sa non-ferrous na bakal at isang token mula sa mga Panginoon ng Imperial House, ito ay isang singsing na hindi maaaring pakialaman. At sa ganoong paraan, alam ni Reyna at ng kanyang partido na totoo si Luke. Excuse me. Patawarin mo ako sa kabastusan. Hindi, ayos lang. Yumukod ang 2 matanda kay Luke. Ang dahilan kung bakit nagdududa sila sa pagkakakilanlan ni Luke ay dahil sa mga chismis na narinig nila tungkol sa Viscount. Sa sitwasyong iyon, nag-iingat sila kung ang bata ay bahagi ng sabuatan ng Count Monarch. Isang lansihin ang magpanggap na tumulong para sa mga nasa desperado na sitwasyon ngunit naging isang kakilakilabot na mangangabayo. Hindi ako makapaniwala na hihingi tayo ng tulong sa isang Recon Lord. May dahilan ang 2 matanda sa kanilang ginawa. Si Lamer ay orihinal na kabilang sa pamilyang Recon at sa pamilyang Libya. Gayunpaman, isang malaking bilang ng mga lupain at lungsod ang nawala sa pag-aalsa na dulot ni Carno de Baroque, na kalaunan ay naging unang emperador ng Baroque Empire. Sa oras na iyon, ang mga ninuno ng monarch ay ipinasa ng Imperial Court, at mula noon, ang mga orihinal na pamilya ay inilipat. Sa pag-iisip ng mga nakaraang kasamaang iyon, malabong tumulong si Recon sa Count Monarch. Bilang karagdagan, nabalitaan nila na ang pamilya ni Recon ay isang maliit na pamilya ngunit patuloy na lumalaki sa kabila ng maliit na antas. Ngunit gusto mong maging isang rider para sa amin. Tumango si Luke sa tanong ni Reyna. Oo, nang marinig ko ito, parang ang sitwasyon ay medyo desperado. Si Prinsesa Reyna, nakahawig ni Katerina, ay nasa katulad na posisyon sa kanya.
Tumanggi si Katerina na maging isang laruan para sa maruruming Maharlika at pinili ang kamatayan. Ngunit ito ay magiging iba ngayon. Gusto niyang tulungan si Reyna. Nagkataon man ito o isang bono ng ilang may sakit na tadhana, ayaw lang niyang maging pareho ang mga resulta. Tinuro ni Luke si Philip na nasa likod niya. Si Philip ay isang dalubhasang kabalyero mula sa Royal Military Academy kahit na iyon ay tila hindi kasiya siya. Sabay na nagbago ang mukha ni Reyna at ng dalawang matanda. Ang Royal Military Academy ay isang elite training camp. At nagpa-practice din sila sa Gigants. Bukod dito, kung siya ay isang dalubhasa sa gayong murang edad, malamang na siya ay isang henyo. Sa madaling salita, masasabing ang mga kasanayan ay maihahambing sa Ace Rider ng arena. Para sa ganyang bagay. Nakatayo sa malayo si Philip at nakakunot ang noo nang ibalita ang pangalan niya. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang makita ang kislap ng mga mata ng mga lalaki na may pag-asa. Kaya, young lord. Sorry, pero hindi ko matatalo ang Rider of the Count kahit gaano pa siya katanda. Ano? Sa pagkakaalam ko ang sikat na Lippai clan, na pinamamahalaan ng Monarch ay may bilang ng mga expert class na manlalaro. Balita ko hindi lang sila ang mga alas na nakalaban nila hindi lang sa Timog kundi pati na rin sa mga Royal Arena. Bilang karagdagan, ang Gigant ay tinatawag na Achilles. Si Achilles ay isang warrior class na gigant na inilunsad 20 taon na ang nakalilipas ng Walteke Magic Tower, ang ikalimang pinakamalaking magic workshop sa kontinente. Kinilala pa rin si Achilles sa pagkakaroon ng angkop na baluti at isang matatag na output at pinuri bilang isang mahusay na halimbawa ng mga guild ng klase ng mandirigma. Iba ba dito? Higit 50 taong gulang na si Mir. Ang airframe din, hindi masyadong core engine power, kaya hindi ito ang warrior level. Hinati ang mga higanti sa 3 grupo ayon sa output at performance. 1,000 fight ay para sa warrior class, 2,000 ay para sa fight knight class, at 3,000 fight ay para sa hero class. Ang labanan ay isang unit na kumakatawan sa output ng isang gigant, karaniwan itong nangangahulugang combat power of one elite soldier. Sa madaling salita, ang klase ng mandirigma gigant na kapangyarihan ay katumbas ng 1,000 elite na sundalo. Anuman, para sa gigant na 100 taon na, pagkatapos ng 30 taon ang kahusayan ay nagsisimulang bumagsak. Ang isang buong bagong gigant ay magsisimulang mabuo, na dahil sa power output at ang pangunahing gawain ng makina ay bumababa sa bawat pagdaan ng araw. Mayroong ilang mga dahilan para sa pagbaba ng kapangyarihan, ngunit siyam sa bawat 10 ay dahil sa pagtatapos ng tagal ng buhay ng core engine na naka-embed dito. Baka kung ano ang mangyari sa lalaking ito. Sa katunayan, at ang mga wizard na nagpapanatili kay Mir ay tumango kay Philip. Napatingin si Luke kay Mir. Napagmasdan niya ang enerhiya ng mana at sa kaalaman ng golem magic na mayroon siya, at ang gawain ng mga wizard na nakita niya ng kaunti, sinubukan niyang maunawaan ang kalagayan ng gigant. Kahit na nasa ilalim siya ng maintenance, patuloy pa rin siyang sumisipsip ng kaunting mana mula sa paligid, tulad ng isang taong kumukuha ng oxygen habang natutulog. Ang pangunahing makina ay tumibok na parang puso, at ang mana na natipon sa kaibuturan ng Mir ay higit na mahina kaysa sa isa sa iba pang gigant. Yung level ng matanda kung ikukumpara sa iba. Ang dahilan ay sa pivotal magic stone na nasa gitna ng core engine, gaya ng nabanggit ni Philip. Magtatagal ba ang pagpapalit ng mineral? Ang bawat bato ay may sariling alon ng mana. Kaya't ang magic circle na nakaukit sa artifact na inilagay sa core ay kailangang tumugma sa mana wave. Upang ang mahika ay ganap na naisagawa habang ang buhay ng artifact mismo ay mahaba. Marami sa mga magic na bato at mga magic circle na nakaukit sa gigant ay matatawag ding artifact. Ang mga mahiwagang bato ay magagawa lamang ang kanilang mga gawain gamit ang mga artifact. Kailangan nilang kumuha ng isang bagay na eksaktong tumutugma sa mana wave o kailangang ayusin ang magic circle upang tumugma sa bago. At hindi ito isang bagay na maaaring matapos sa isang araw o dalawa. Pagkatapos, may 100 na lang natitira. Mayroon lamang isang paraan para gumana ito. Ang tanging siya lang ang nakakagawa. At napangiti si Luke na naalala ang bagay na iyon. Kabanata 18.
Nang makaisip si Locke ng tanging paraan upang malutas ang sitwasyon, muli niyang nilingon si Philip. Maaari ka bang manalo kung ang pagganap ng gigant ay bumuti? Siyempre. Medyo awkward para sa akin na sabihin ito gamit ang sarili kong bibig, ngunit isa ako sa pinakamahusay na gumanap sa buong kasaysayan ng Royal Military Academy pagdating sa pagmamaniobra ng gigants. Ganyan ang isang tao, bakit siya ay nasa isang hindi gaanong mahalagang estado? Mayroon bang ibang dahilan para sa mga bagay na naging ganito para kay Philip? Nagpa siya siyang hanapin ang mga iyon mamaya. Ang mas mahalagang bagay ay ibang bagay. Okay, pagkatapos ay maghintay ng ilang sandali. Kinumpirma ito ni Locke kay Philip at humingi ng permiso kay Reyna. Okay lang ba kung magpalit ako ng ilang function sa gigant? Oo, sige. Tumang-ayon dito si Reyna na may kasiyahang ekspresyon. Ang mga wizard ay hindi sumalungat, maging ang may-ari ng gigant, ngunit lahat sila ay nakasimangot sa kanilang sarili. Nag-aalala kasi sila na baka mapahamak ng batang lalaki ang gigant sa kaunting kaalaman na mayroon siya. Anak, hindi lahat ay kayang mag-repair ng gigant, alam mo ba? Hindi mo ba alam na ang mga nagpapakadalubhasa sa gigants ay tinatawag na Iron Mages? Problema rin ang lalaking ito, ngunit tinanggap ito ng prinsesa. Habang nagpapalit-palit ang Iron Mages sa pagitan ng pag-aalala at panaghoy, umakyat si Locke sa hagdan at maingat na sinuri ang loob ng Armored Mirror, partikular ang core engine. Ang istruktura ng core engine ay eksakto tulad ng dati. Gayunpaman, mayroong isa pang bahagi. Iyon ay ang pagtitipon. Walang anumang rivets o slips, ngunit furrows. Gumamit ako ng isang tao na tinatawag na NASA. Kailangan ko ba ng wrench para malutas ito? Kinuha ni Locke ang mga gamit at sinubukang alalahanin ang gawa ng isang Iron Mage at ng iba pa. Inilagay niya ang wrench sa hexagonal groove at pinahit ito pakanan, ito ay napakahigpit at mahirap ngunit, mabuti na lamang, ito ay magagawa sa sarili niyang lakas. Matapos tanggalin ang ilang mga tornilyo at alisin ang takip, ang core ore sa loob ng core engine ay nalantad. Maingat na inilabas ni Locke ang core ore at tiningnan ito. Ang mineral na ito ay tiyak na nasa katapusan ng kanyang buhay. Nahawakan niya ito dahil nagsisimula ng umitim ang loob ng gigant. Ang pagbabago sa kulay ay dahil sa katotohanan na ang ilan sa mga mana na dome alloy mula sa labas ay naipon sa loob ng bato nang hindi umiikot. Napatingin si Reyna sa ekspresyon ni Locke. Hindi ba maganda kung ang mana ay nabubuo? Hindi. Kahit na naipon ito, dapat itong i-circulate para magamit ito. Isaalang-alang ang isang reservoir bilang isang halimbawa. Kung ang tubig ay malayang umaagos papasok at palabas, ito ay palaging magiging malinis, ngunit kung ang tubig ay mananatiling stagnant ito ay magsisimulang magkaroon ng lason. Nakikita ko. At para mapadali ang sirkulasyon at masiguro ang magandang supply ng tubig, kailangan nating alisin ang mga sediment na naipon sa tubig at sa lupa. Sa madaling salita, ito ay isang ill-maintained reservoir. Kung gayon paano natin maaalis ang mana na naipon? Inamin ng Iron Mages doon na si Locke ay higit na may kaalaman kaysa sa naisip nila. Ngunit wala silang maisip na sagot sa tanong ni Prinsesa Reyna. Ito ay dahil ang pagdeposito ng mana sa core ay isang problema na walang sino man ang nakayanan upang malutas hanggang noon. Sa pagtatapos ng buhay ng core, papalitan nila ang mineral o itatapon ang buong mineral. Sa partikular, habang ang mga artificial na magic stone ay nagsimulang gumawa at ang presyo ay nagsimulang bumaba sa kanila, ang pananaliksik sa pag-recycle ng mga ito ay nabawasan. May alam akong paraan. Ano? Hindi si Prinsesa Reyna, kundi ang mga Iron Mage ang sumigaw. Ang mga wizard ay ipinakilala ng isang taong kakilala sa prinsesa, at naisip nila na ang marangal na bata na walang magic circle ay gumagawa ng hindi kinakailangang ingay sa pamamagitan ng pagsasalita ng walang sentido komon. Huwag kang magbubuga ng basura. Tingnan natin. Ito ay magiging isang kawili-wiling bagay na makita. Hindi mo na mabubuhay ang isang mahiwagang bato na umabot na sa katapusan ng buhay nito. Kumunat ang noo ni Locke sa Iron Mage. Naiintindihan niya kung bakit ayaw nilang maniwala.
Ngunit para sa isang wizard, na palaging ginalugad ang kalikasan at handang lutisin ang mga tanong at ituloy ang katotohanan, ito ay ganap. Paano kung mabubuhay ko ito? Hindi pwede. Kung gayon, gawin natin itong paraan. Kung ibabalik ko itong mahiwagang bato, susunugin mo ang mga damit na suot mo. At kung hindi ko maibalik, ibibigay ko sa iyo ang pera na mayroon ako. Inilagay ni Locke ang pera sa kanyang bulsa sa sahig. Pagtingin sa bag ng pera, napalunok lang ang Iron Mage. Ang mga freelancing na wizard ay hindi kabilang sa anumang lugar at palaging desperado para sa pera. Ito ay dahil ito ay nagkakahalaga ng maraming pera upang pag-aralan ang magic at pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. Tuwang-tuwa sila nang lumitaw ang ganoong sitwasyon na kasama nila ang prinsesa sa kaunting sweldo. Kahit gaano kaganda ang prinsesa. Take itong batang ito. Hindi ka nais-nais na hilingin sa kanila na sunugin ang kanilang mga damit, ito ay tulad ng pagtanggi sa kanilang pag-iral bilang isang wizard, ngunit ang gawain na ibinigay kay Locke ay imposible. Okay, kung gagawin mo. Talagang susunugin ko ang aking mga damit at paglilingkuran ka. Cook, iaalay ko ang buong buhay ko sa pagtatrabaho para sa iyo. Bilang mga wizard o alipin, gawin mo ang anumang gusto mo sa amin. Ang mga wizard, na kumbinsido na ang bata ay mabibigo, ay hindi nag-atubiling gumawa ng karagdagang mga pangako. Inisyon sila ni Locke, huwag mong pagsisihan ang iyong desisyon sa huli. At sa gayon ay dumating sa oral na kasunduan, na ginawa si Prinsesa Reina bilang notaryo ng taya. Bahay Emperador ng Bakal Kabanata 11. Nang makuha ni Locke ang atensyon ng mga tao, inabot niya si Victor, na nasa gilid, na nakatingin sa batang may hawak ng magic stone. INUDTED ng BXNVEL, si Omicron M. Pahiram ka ba sa akin ng espada? Payback. Hindi ko gets, saan mo gagamitin? Nagtataka si Victor habang binubunot ang kanyang espada. Kinuha ni Locke ang espada at hinawakan ang talim gamit ang kaliwang kamay at hinayla ito. Swak! Damaloy ang dugo mula sa kanyang mga kamay, na naging sanhi ng pagkapula ng espada. Batang Panginoon. Hindi, bakit mo gagawin iyon? As if that wasn't surprising enough, pinisil ni Locke ang dugo sa kamay niya. Nagsimulang tumulo ang kanyang dugo sa magic stone, na inilagay niya sa sahig. Ang mahiwagang bato ay kailangang ganito kabasa. Matapos ibaon ang mahiwagang bato gamit ang kanyang dugo, nagsimulang gumuhit si Locke ng serye ng mga magic circle sa paligid ng bato. Pamuka ang bibig ng lahat ng Iron Mage nang makita siyang gumuhit ng mga magic figure at character sa sahig ng walang kaunting kawalan ng katiyakan. Noong una, akala nila isa lang siyang marangal na bata. Gayunpaman, ang mga hugis at mga formula na pumupuno sa bilog ay eksaktong kapareho ng mga numero ng mana wave sa core magic stone. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi siya wizard. Paano niya ginagawa ito? Nagpatuloy si Locke sa paggawa habang silang lahat ay nagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang isang magic circle na may diameter na 3 metro. Matapos ibalik ang espada kay Victor, huminga si Locke at nagsimulang mag-spell sa malakas na boses. Locantor Eli Reper ato. Wag, no way. Iyan ay isang magic spell. Ibinuko ng mga Iron Mage ang kanilang mga bibig ng sabay-sabay na inalala ang kanilang mga pangako. Ang mga magic spell ay parang pangalawang magic, ang pagsasaulo ng mga partikular na spell ay makakatulong na pasiglahin ang daloy ng mana at makakatulong sa pagbuo ng magic. Ito ay may kalamangan na hindi nangangailangan ng magic circle, ngunit sa kabilang banda, ang mga spells ay napakahaba, at ang pitch na may ritmo ng spell ay dapat na eksaktong pareho. Kung hindi ito gumana ng maayos, ang mga epekto nito ay hindi magiging ganoon kalaki. Ang isang magic spell ay maaari lamang gumawa ng isa o dalawang pangunahing bilog. At para makapunta sa 3 bilog, kailangang maglagay ng mga magic circle. Ito ang dahilan kung bakit ang mga wizard ay hindi kailanman tumitingin sa mga spellang, at ang mga hindi wizard, scholar, at mga maharlika ay interesado sa mahika at kung minsan ay sinusubukang matutunan ito. Tiyak na alam na ng batang ito kung paano gumawa ng mahika. Pero lang gayahin ang mga spells.
Habang umuusad ang spell ni Locke, nagsimulang lumiwanag ang magic circle na iginuhit ng dugo. Kasama niya at ang mana na nakalap ng magic circle, tumagos ito sa gitna ng magic stone. Boom! Buong! Boom! Nagningning ang magic circle na may malalaking tunog na nagmumula sa magic stone. Ano? Ano ba ang ginagawa mo? Anong meron sa mana? Ang mga Iron Mage ng iba pang mga angkan ay nagsisimula na ngayong maging mausisa sa kakaibang kababalaghan na nangyayari. Nais din nilang makita kung ano ang nangyayari. Ang pangunahing Magic Stone, na nasa dulo ng kanyang buhay, ay nagsimulang kuminang at ang kulay nito ay nagsimulang magbago. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid ni Locke. Iyan. Ang nakadepositong mana ay nawawala. Sa gitna ng kalituhan, ganap na nakatuon si Locke sa pagsasaulo ng mga spells. Pagkatapos ng humigit kumulang 30 minuto ng magic rituals, nagsimulang sumangga ang bilog ng dugo sa paligid nito. Sa wakas, napanatili ng gitnang magic stone ang transparent nitong kulay, ang unang yugto. Tapos na ngayon. Sige, suriin mo. Inilagay ni Locke ang muling nabuhay na bato pabalik sa core engine. Bilang resulta, ang output ng Mir ay tumaas ng husto. Parang bagong gigant na kakababa lang sa workshop. Ang mga Iron Mages, lalo na ang naghamon kay Locke sa isang taya, ay ganap na nagyelo. Kalokohan! Paano ito nangyari? Bihirang natuto si Locke ng anumang magic spells. Ngunit sa Magic Circle, at sa mana deposition ng Magic Stone, hindi ito maintindihan. Kalokohan! Kayo, na hindi nakapag-aral ng maayos, ay malamang na hindi maiintindihan ito. Noong si Locke pa ang warlock na si Simon, walang mga artificial na magic stones, at napakahirap kahit na mahanap ang mineral ng magic stones. Nanguna rin si Locke sa paglikha ng golem core. Hindi niya kinaya na hindi mailabas ng mga golem na ginawa niya ang best nila dahil sa kakulangan ng magic stones. Masarap sana na ma-recycle ang mga naiwan na durog na bato sa dulo ng buhay nito. Kaya naman sinimulan ni Locke ang kanyang pananaliksik at naghukay ng mas malalim sa deposition ng mana. Noon niya nahanap ang isa. Bakit walang mana deposition ang katawan ng tao tulad ng magic stone? Ang mana na nakatambak sa katawan ng isang tao ay hindi tumitigil sa pag-agos at ang ganoong konsepto ay hindi narinig. Noon naisip ni Locke ang presensya ng isang bagay sa katawan ng tao. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang hinahanap niya ay dugo, ang pangunahing sigla, may epekto ito sa aktibidad ng mana. Bilang karagdagan, sinaliksik niya kung paano muling buhayin ang Magic Stone batay sa dugo, at natapos ang Magic Circle. Siguro pagod ako at nakikita ko ang mga bagay-bagay. Tama. Sinusubukan niya tayong mag-hallucinate sa pamamagitan ng paggawa ng dark magic. Nakatitig lang si Locke sa mga Iron Mage habang nagbubuga ng kalokohan. Sa katunayan, totoo ang kanilang usapan tungkol sa dark magic. Kahit na ang magic ay batay sa isang magic spell, ang magic spell ay batay sa dark magic kaalaman. Gayunpaman, hindi sila makakahanap ng anumang katibayan upang patunayan iyon, kaya't hindi gaanong pinansin ni Locke. Itim na mahika. May tinawag ba akong demonyo? O may isinakripisyo ba ako? Malinaw na iyon ay isang magic circle na gawa sa dugo. Manahimik ka, ang bastos na ito. Ang lakas ng loob mong pagtawanan ang sikreto ng pamilya natin. Nang magtaas ng boses si Locke na parang galit, pumanig sa kanya ang notaryo na si Reyna. Si Lucas ay ang inapo ng dakilang kabalyero na si Rickon. Gagamit ba talaga siya ng dark magic? Kilala si Rickon sa pagiging Sword Emperor, ngunit mas sikat siya sa pagiging Holy Knight. Iisipin ba ng kanyang mga inapo ang paggamit ng dark magic? At ang pamamaraan ng paggamit ng dugo bilang isang daluyan ng mahika ay bihirang umiral sa puting mahika. Ang karamihan, na nakarinig sa kanyang tanong, ay nagsimulang umiling. Medyo kakaiba, ngunit hindi ito dark magic. Sino ang gustong gumamit ng dark magic sa liwanag ng araw? Hindi ko alam na may ganitong sikreto sa pamilya Rickon. Ano man ang taya, ang iba pang mga wizard ay pumanig kay Locke. Ang tatlong Iron Mage, na tumaya sa taya, ay nagsabi na hindi lamang nila susunugan ang kanilang mga damit kundi maging mga alipin din ni Locke. Para sa ganoong bagay.
Hindi ba kayo lahat ay nagpapakita ng kakaibang ugali para sa mga wizard? Hindi mo ba alam na ang kawalan ng paniniwala ay katanggap-tanggap, ngunit ang walang kondisyong katiyakan ay hindi pinatawad? Sa tanong ni Locke, napahiya ang mga Iron Mage na hindi man lang nila maiangat ang kanilang mga ulo. Si Prinsesa Reina naman ay nakatingin kay Locke na may paghanga sa mga mata. Tumawa naman si Locke na kahit kailan ay hindi inistorbo ng kanyang mga mata. Napakaganda mo talaga, young lord. Pero kailan mo pa natutunan ang magic spell na iyon? Si Philip, na nakabuka ang bibig kasama ang prinsesa at ang mga katulong, ay nagsalita pagkatapos makabawi sa kanilang katahimikan. Nagbigay ng angkop na tugon si Locke. Wala namang espesyal. Ito ay isang nalalabi lamang ng ating karunungan na kailangang buhayin. Kanino mo natutunan yan? Ang tanging wizard sa aming estate ay ang mute, ang Iron Mage. Natutunan ko ito sa aking sarili pagkatapos basahin ang ilang mga libro. Nakita ko, ngunit hindi ba ang pamilya ni Recon, isang pamilya ng mga knights? Ang magsagawa ng mga magic circle ay parang pagkakaroon ng hindi umiiral na panaginip. Habang si Philip ay patuloy na nagtatanong, ang pagsasabi sa kanya ng mga kasinungalingan ay nagiging mahirap. Unti-unti nang naiinis si Locke. Sir Philip, oo, young lord. Naayos ko na ang gigant. Hindi ba kailangan mong ilipat para malaman mo kung kakayanin mo? Oo. Ito ang aking unang pagkakataon, ngunit susubukan kong patnubayan ito ng maaga. Umakyat si Philip sa hagdan para buksan ang hatch sa breastplate para makasakay kay Mir. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paggalaw ng mga daliri nito at pagkatapos ng mga bukong-bukong nito, paggawa ng mga pangunahing paggalaw ng espada at sinusubukang umangkop sa kakaibang bagong gigant. Tiningnan siya ni Locke mula sa likuran. Habang ginagawa iyon ni Locke, napatingin si Prinsesa Reina sa kanya. Siya ay isang kamangha-manghang tao. Hindi tulad ng kanyang hitsura, siya ay isang medyo mature na tao. Sa edad, si Philip, ang kapatid na tipo ng tao, ay medyo magaan at bubbly, na naging dahilan kung bakit si Locke ay tila mas mature. Nakatingin si Locke kay Mir kaya napaisip siya bigla. Maaari ba talaga akong tumaya sa larong ito? Ang mga dibidendo ay magiging mas mataas dahil ang kapangyarihan sa panig ng prinsesa ay makabuluhang mas mababa kaysa sa Count Lipi clan. Si Reina, nang makita si Locke na umakyat na may dalang isang bag ng pera ay nagtanong. Ginoo, Locke, saan ka pupunta? Oh, titingnan ko kung ano ang hitsura ng Gigant of the Count. Walang paraan si Locke na may kumpiyansa na sabihin mo. Ako na ang bibili ng dibidendo. Ano kaya ang iisipin ng prinsesa kung mapagtanto niyang tumaya siya sa isang laro kung saan buhay niya ang nakataya? Siyempre, pagkatapos bilhin ang mga dibidendo, nagplano siyang tiktikan ang angka ng Count. Napatingin si Reina kay Locke na nagmamadaling umalis. Bakit ka kumukuha ng pera para mag-espiya? Marami na siyang naisip na paraan para subukan at unawain si Locke, ngunit hindi niya pa rin maisip ito. Kabanata 20. Sa wakas, oras na para sa huling laban sa arena. Palubog na ang araw, ngunit ang mga tao ay nagsisimula ng magtipon sa halip na umalis. Ang huling laro ng araw ay isang napaka-interesante. Ang priestess ng Lamer ay may taya sa Count Monarch sa larong ito, tama ba? Kung manalo ang prinsesa, ang konde ay naglilinis ng mga utang sa kanya ng walang kondisyon. Kung natalo siya, kailangan niyang pakasalan ang bilang. Pwede bang manalo si Prinsesa Reina? Imposible. Ang Lippay clan ang pinakamalakas sa Southern. Oo, ang mabait na prinsesa ay nakulong sa mga bisig ng baboy na iyon. Kumalat na ang mga alingaw-ngaw ng laban. Karamihan sa mga manunood ay nagustuhan na si Reina, ngunit ang tanging magagawa nila ay magsaya. At may isang taong tumulong sa ipinatapon na prinsesa. Pinalitan ng Lippay clan ang kanilang core engine. Oo, sa unang tingin ay mukhang maganda ito. Palihim na pumasok sa maintenance room ng Lippay clan pagkatapos bumili ng ilang dibidendo, sinabi ni Locke kay Philip ang kanyang nakita. Pinalitan ng bagong core engine. Tick. Ang side na ito ay parang antique at sila. Ano ito? Walang tiwala sa iyong panalo. Maaari kang manalo kung ang pagganap ng gigant ay tumaas ng husto, tama ba? Yan ay
Sa sandaling sinusubukan ni Philip na gumawa ng dahilan, hinawakan ni Luke ang kanyang mga balikat gamit ang kanyang dalawang kamay. At nagsalita ng may matinding diin. Siguraduhing mananalo ka Sir Philip. Ito ay hindi isang kahilingan, ito ay isang utos. Nako, hindi ito biro. Nagsimulang pagpawisan si Philip nang makita niya ang espiritu sa mga mata ng Panginoon. Ang batang Panginoon ay tila lumayo sa lahat ng pera na nakuha niya sa umaga. Sinabi na ang posibilidad ng prinsesa ay 21 beses. At kung nanalo siya, 210,000 pesos ang makukuha ng Panginoon. Gayunpaman, ang mataas na mga dibidendo ay nangangahulugan na ang pagkapanalo ay magiging mahirap din. Siyempre, hindi palaging tama ang tumataya, ngunit ang may-ari ng arena ay si Count Monarch, ang may-ari ng Lipay Clan. Matuto pa, sa looban ng konde, makatarungan ba na huwag kumampi sa mismong konde? Dapat iniwan ang kalahati. Ang dahilan kung bakit pinipilit ni Luke si Philip na manalo ay hindi lang tungkol sa pera. Hinding-hindi ko hahayaang kaladkarin ang prinsesa. Nang pumunta na siya sa maintenance room ng Lipay Clan para mag-espiya, nasaksihan ni Luke si Count Monarch, nakabababa lang para hikayatin ang kanyang mga sakay at ang Iron Mages. Isinaad na kamag-anak ng pamilyang Baroque, ang Count Monarch ay tila halos kapareho ng Duke ng Baroque, ang kaaway ng mga sinaunang panahon. Ang pinakamasama ay ang pagnanasa ay nanatiling pareho. Hindi magiging okay na hayaan ang babaeng iyon sa kanilang pagkakahawak. Kung manalo ka sa larong ito, bibilhan kita ng gigan, na ikaw lang ang makakagamit. Tinadya mo talaga. Naghagis lang si Luke ng isang uri ng posibilidad na gantimpala, at nahuli si Philip. Dahil sa tensyon, biglang nagbago ang mukha niya na puno ng pag-aalala. Siyempre, ibibili kita ng bago. Hahaha. Ipinangako mo. Halos parang kumain siya ng buhay na dragon, sumakay si Philip sa gigan, mere nang may kumpiyansa. Sa pagtingin sa kanya sa sandaling iyon, mukhang kaya niyang talunin ang Swordmaster o ang Sword Emperor. Mangyaring kumilos, dumating na ang oras. Todd. Sa tawag mula sa host, sinimulang kontrolin ni Philip si Mir at lumipat patungo sa exit. Lumipat si Luke sa kinaroroonan ng prinsesa.